Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matagumpay nang nakarating ang Sage King at ang ating bida sa palasyo at nagpanggap bilang isang embroidered uniform guard. Napasabi naman si Yuwon nang makita ang mga eunuko na hindi tinatago ng mga ito ang hindi pagkagusto nito para sa kanila, matapos ay binati ng leader ng mga ito ang Sage King dahil sa matagumpay na pagbalik sa kanilang palasyo, at ito ay ang Eastern Depot Admiral's Aide, o Taesang, Eastern Depot 3rd rank. Napansin ni Yuwon na maging ang Sage King ay hindi din gusto na makita ang mga ito, ngunit ang kakaibang enerhiya ng isang ito ay kaiba kumpara sa mga Supreme Saber of Six Martial Arts sect. Dagdag nito na inakala niya na ang mga embroidered uniform guard lamang ang mga taong alam ang martial arts, ngunit ngayon ay mayroong daan-daang mga martial artist sa lugar na ito, at sa ganitong kalagayan ay tingin niya na matatagalan siya sa pakay niya. Matapos ay binati naman nito ang Sage King dahil sa mabuti lamang ito kung titignan matapos na magtungo sa mga mapagmalaking heavenly demonic cult at ang Sage King ay talagang nakakamangha. Bigla naman na nakaramdam ang ating bida ng matinding galit sa sinabing ito ng eunuko. Matapos ay sinabi ng general na sasamahan nila ang Sage King, ngunit pinigilan naman sila ng eunuko dahil ang mga mabababa sa 4th grade ng estado sa palasyo ay hindi maaaring makapasok sa Jinan Palace, pwera na lang kung papahintulutan ito ng emperador, at kung nanaisin nito ay hindi nila papayagan ang kahit na sino bukod sa Southern Military General. Naiinis naman dito ang general dahil sa ipinapakita nito ang kanyang autoridad dahil sa pagkakaalam na sila ay tagasunod ng Sage King, kaya naman ay agad na inutusan ng general ang mga gwardya na magsibalak na ang mga ito na agad naman na sinang-ayunan ng lahat. Nang bigla naman siyang sinabihan ng leader ng eunuko na pati ang general ay maari na din na bumalik. Sa nangyari ay nagalit naman ito dahil sa pang-asar ng eunuko sa kanya, kaya naman ay agad na pumagitna na ang Sage King at sinabi na hindi na maganda ang mga sinasabi nito. Dagdag pa nito na ang Emperor ay nag-utos na ang Southern Military General ay sasamahan siya, kaya naman ay tinanong ito ng Sage King kung hindi ba niya alam ang tungkol sa bagay na iyon. Sa nangyari ay humingi naman ito ng pasensya dahil sa nangyari sa Sage King. Sa isip nito na ang mga bastardo na ito ay mas lalo pa na naging arugante magmula ng may palm sa lahat ang posisyon ng Soul King na kanilang sinusuportahan. At ang pagkakasaayos ng balanse sa palasyo ay nasisira dahil sa mga eunuko na mayroong labis na kapangyarihan sa loob ng palasyo. Nang napalingon naman ito sa ating bida, kaya naman ay agad niyang tinawag ito gamit ang sound telepathy. Sumagot naman ang ating bida sa kanya na huwag na niya itong alalahanin pa at magkita na lang sila maya-maya sa kanyang tinutuluyan. Sa sinabing ito ni Yuwon sa kanya ay napasabi na lang ito na sigurado naman siya na hindi naman mapapahamak ito ng mag-isa lamang. Habang naglalakad naman ang grupo na kinabibilangan ni Yuwon ay naririnig nito ang hinaing ng kanilang leader patungkol sa mga eunuko, kaya naman ay sa isip nito na mukhang may malaking hindi pagkakaunawaan ang mga ito sa Eastern Depot, at sa isip nito na kung ganon ay gagawin niya din ito dahil sa pagtawag ng mga eunuko sa demonic cult na mga mapagmataas. Dagdag nito na sa ngayon ay kailangan niyang matignan ang 100 household Yuon, na pinaghihinalaan bilang isang espiya, mayroong 5 mga pinaghihinalaan bilang espiya, at ayon sa impormasyon ng Council Elder Juan na ang 2 sa mga ito ay mula sa Embroidered Uniform Guard. Nang may sinuri naman ito sa isa sa kanyang mga kasamahan, sabi nito na ang nararamdaman niya sa isang ito ay ang martial arts niya ay tanging nasa first rate lamang. Ang martial arts level nito ay hindi ganon ka-advance, ngunit sa palagay niya ay may inililihim ito na kung ano. Matapos ay pinuri sila ng kanilang leader para sa matagumpay nilang paggwardya sa Sage King. Sabi pa nito na inutos sa kanya ng Southern General na hahayaan sila nito para sa 4 na araw na pamamahinga. Matapos na magsipagbalik ng mga kasamahan ng ating bida, ay napangiti naman ito dahil sa ang 4 na araw ay hindi na din masama. Dahil sa iniisip nito na kung papaano niya maiiwasan ang kanyang tungkulin sa palasyo bilang isang nagpapanggap na gwardya, ngunit ngayon ay hindi na niya kailangan ito, magagawa na niyang matukoy kung sino ang mga taong kasabwat ng kanilang pinaghihinalaan na si 100 household Yuon. Nang bigla naman siyang tinawag ng kanilang leader, matapos ay sinabihan siya nito na nakalimutan na yata nito na mayroon pa silang pupuntahan, bigla namang nagtaka si Yuwon at napasabi ito na mukhang magkakilala ang kanilang leader at ang taong kinopya niya.
kaya naman ay sumang-ayon na lang ito sa sinasabi ng kanilang leader. Matapos ay sinabi nito na sumunod siya sa kanya. Sa paglalakad ng mga ito sa lugar na kanilang pupuntahan ay may napansin naman dito si Yoo-won. Sabi nito na sa kada daan na kanilang dinadaanan ay sinusubukan nito na makita sila ng mga gwardya na madadaanan nila, at mukhang may nais itong gawin. Sa isang lugar naman sa palasyo, ay may inihagis ang leader sa ating bida. Sabi nito na magtutungo sila ng palihim sa fourth storage kaya naman ay suotin niya ang ibinigay nito sa kanya na agad naman na sinang-ayunan ni Yoo-won. Matapos ay nagtungo ang mga ito sa nasabing lugar, palihim na lumulusot ito sa mga gwardya na nagbabantay sa fourth storage. Matagumpay naman na nakapasok ang dalawa nang walang kahit na sino ang nakakita. Sa loob ay napansin ng ating bida na ang lugar na ito ay ang imbakan ng mga bigas, at ang lahat ng mga bigas sa lugar na ito ay maaari nang pakainin ang lahat sa palasyo ng halos 1 taon. Dagdag pa nito na nararamdaman niya ang iba pang mga martial artist sa lugar na ito. At posibleng ang mga ito ay ang mga taga-Supreme Saber of Six Martial Arts Sect kung palihim ang mga ito na nagtatago sa loob ng palasyo. Sa pagsunod dito ni Yoo-won ay may nakita naman silang malaking pintuan sa loob, at nang buksan ito ay bumungad sa kanya ang madaming bilang ng mga tao na parang may nagaganap na isang pagpupulong. Nakita naman ni Yoo-won ang taong nakaupo sa harapan ng mga ito kaya naman ay sa tingin niya mukhang ang isang ito ang kanilang pinuno. Matapos ay bigla naman siyang sinigawan ng leader na nagsama sa lugar na ito sa kanya at tinatanong ang ating bida na kung anong ginawa nito sa tunay na lihan. Sa nangyari ay bigla naman na napa-address ang ating bida dito upang dumistansya, kaya naman ay nag-utos ito na palibutan ng lahat ang nagpapanggap bilang si Lihan. Matapos na mapalibutan ng mga ito ang ating bida ay sinabi ng isa na ang peking Lihan ay isang espiya sa kanilang pinuno. Napatanong naman ang kanang kamay ng pinuno kung ano ang ibig sabihin ng household Yoo-nim sa kanila. Sabi nito na si Lihan ay ang kanyang matalik na kaibigan, at hindi formal ito na nakikipag-usap sa kanya kapag silang dalawa na lang ang magkasama. Bukod pa doon ay hindi man lamang ito nagtanong sa kanya matapos niyang dalhin ito sa iba't ibang ruta ng kanilang dinadaanan, kaya naman ay nagtanong ito sa ating bida na kung sino ba talaga ito. Nagtanong naman ang pinuno ng mga ito na kung sigurado ba siya na isa itong espiya, na sinang-ayunan naman niya. Matapos ay sinabi naman nito na wala itong utak upang voluntaryong magtungo sa bibig ng tigre. Nagtataka naman si Yoo-won sa sinasabing ito ng kanilang pinuno. Matapos ay nagutos ito na dalhin sa kanyang harapan ang ating bida at paluhudan. Sa isip naman ng mga papasugod na mga miyembro ng mga ito na hindi nila maramdaman ang chi ng ating bida. At ang level ng energy nito ay kitang-kita naman nila, sabi pa ng isa na ang isang mahinang kagaya niya ay hindi nararapat na maging espiya. Nang makalapit na ang mga ito sa kinaroroonan ng ating bida, ay pinitik lamang niya ito. Sa ginawang ito ni Yoo-won ay nagsipagtalsikan naman ang mga taong ito na sumugod sa ating bida. Sa nangyari ay nagtataka naman ang lahat ng mga nakakakita. Maging ang kanilang pinuno ay namamangha dahil sa ginamitan lamang niya ang mga ito ng isang pitik, kaya naman ay napapatanong na ito na kung sino ang lalaking iyon at saan naman ito nanggaling. Sabi ng isa na mukhang hindi ito isang ordinaryong espiya lamang, kaya naman ay sinabi niya na siya na ang lalaban sa isang ito. Sa isip naman ng isa nilang kasama na ito ay ang Great Hall Master's Escort. Ang kanyang martial arts level ay ang pinakamataas sa kanila dito sa loob. Kaya naman ay inaasahan na niya ang pagkapanalo nito, matapos ay mabilis na sumugod ito sa ating bida. Ngunit nang magawa nitong atakihin si Yoo-won, ay nagtaka naman ito dahil sa ang tinamaan lamang niya ay isang after image. Nang bigla itong nagulat dahil sa nasa harapan na nito si Yoo-won, sabi ng ating bida dito na mayroon itong kakaibang taglay na espada habang hawak-hawak ni Yoo-won ang kamay ng isang hanggal na ito. Dahil dito ay agad na sinabi ng kanilang pinuno na kung ano pa ang ginagawa ng mga ito, at nag-utos na ang lahat ay sumugod sa espiyang ito, dahil sa sinabi ng kanilang pinuno ay mabilis naman na nagsipagkilos ang mga miyembro nito, at sumugod sa kinaroroonan ng ating bida. Matapos na mapalibutan nilang lahat si Yoo-won, ay iniangat naman nito ang kanyang kamay, matapos ay inihagis ang ibang papasugod sa pader. Maging sa kabilang direksyon ay ganun din ang kanyang ginawa. Nang bigla naman na may nagtangkal na umatake sa harapan ni Yoo-won, ngunit gamit ang isang kumpas ng kamay ng ating bida,
ay malakas naman itong hamampas sa sahig. Sa nangyayari ay hindi naman makapaniwala dito ang kanilang pinuno, napapatanong siya na kung papaanong nangyari ang lahat ng mga ito, at ang taong nasa kanyang harapan ay hindi lamang isang normal na martial artist. Nang may mabilis naman na umatake sa likudan ni Yuun, ngunit sa isang paggalaw lamang ng ating bida, ay mabilis din na nagkaputol-putol sa madaming parte ang katawan nito, kaya naman ay natigilan ang mga natitirang nakakakita sa ginagawang ito ni Yuun. Sa isip ng isa na nagawa lamang nitong mapaslang ang isang escort warrior ng ganun lang kadali, at ang taong ito ay hindi nagpapakita ng kahit na anong awas sa kahit na sino. Matapos ay sinabi ni Yuun sa kanilang leader na ngayon ay lumapit siya sa kanya, nang bigla naman na hinatak ng ating bida ang leader ng mga ito at sinakaw. Matapos ay tinanong ni Yuun ang kanilang leader na kung ano ang ibig nitong sabihin sa kanyang sinabi patungkol sa bibig ng isang tigre. Nang alisin naman ng ating bida ang pagkakatakip ng mukha nito, ay bigla itong nagtaka dahil ang isang ito ay eunuko. Sabi niya na ang martial arts nito ay nasa malapit sa Supreme Peak ngunit ang kanyang inner energy ay nalalapit sa yin energy. Ang kanyang inner energy technique ay masyadong iba upang maging taga-Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ito. Kaya naman ay tinanong ito ni Yuun na kung hindi ba ito isang espiya na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Hindi naman alam ng eunuko ang sinasabi ng ating bida. Kaya naman ay sa isip nito na mukhang nagsasabi naman ang isang ito ng totoo, at mukhang maling tao ang kanyang nakuha. Matapos ay tinanggal na ni Yuun ang pagkontrol sa paligid, napaisip naman ang isa na hinayaan na ng ating bida sila sa pag-aalis ng pressure sa mga ito ngunit ang lahat ay patay na, dagdag pa nito na ang lahat ng expert martial artist ay nagmukha lamang bata sa taong ito, nang bigla naman siyang hinatak ni Yuun papalapit sa kanya. Matapos na hatakin ito ni Yuun, ay agad niya ito na pinaluhod. Nagtanong ang ating bida dito na kung bakit ang isang embroidered uniform guard ay may kaugnayan sa mga eunuko ng Eastern Depot. Ngunit hindi naman ito sinagot si Yuun, kaya naman ay sabi nito na kung nagpapatawa ba siya dahil sa nanatili pa din itong tapat. Kaya naman ay pinalipat ni Yuun ang isa nitong braso. Sa nangyari ay napaluhan na lang ito sa tindi ng sakit na naramdaman niya sa pagkakapalipat sa isa niyang braso. Sabi ng ating bida na kung hindi ito sasagot sa isa pang pagkakataon, ay sinisigurado niya na ang natitira pang braso nito ay matutulad sa kung anong nangyari sa isa. Matapos ay sinabi nito na siya ay isang espiya na mula sa Eastern Depot, kaya naman ay nagtanong si Yuun na kung isa ba itong eunuko. Sabi nito na mali siya, ngunit nagsanay siya kasama ang mga ito noon. Nadismaya naman si Yuun, dahil sa wala namang maitutulong ito sa kanya. Kaya naman ay nagtanong na lamang ang ating bida sa mga ito na kung bakit halos lahat sa kanila ay nagmamasid sa ikanikilos ng Prinsipe Chen. Sa isip naman ng eunuko na lantaran nitong tinatanong ang bagay patungkol dito at mukhang ang isang ito ay hindi tagasunod ng kanilang kamahalan. Sabi ng gwardya na siya ay nautusan na alamin kung ang Prinsipe Chen ba ay nagkaroon ng sekretong kontrata sa cult leader ng demonic cult. Sa isip ni Yuun na kaya nais na malaman ng mga ito kung may nabuo siyang sekretong kontrata kay Prinsipe Chen, ay dahil sa ang Eastern Depot ay nais na pigilan ang pagiging Crown Prince nito, at mukhang ang hakbang nilang ito ay upang magawang mapigilan ang Sage King sa paggawa ng kahit na ano na makakatulong sa kanya upang umangat sa posisyon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay lumuhod naman ang gwardya at sinabi na palayain na ito ng ating bida, at kung gusto ng ating bida ay sisiguraduhin niya na walang kahit na sino ang magagawang makapanakit sa Prinsipe Chen. Sa isip naman ng eunuko na ang isang ito ay labis na nakakaramdam ng takot. Ngunit siya ay inensayo na paslangin ang kanyang sarili kung sakali na may ibang makaalam na siya ay isang espiya, ngunit ngayon ay nagmamakaawa siya para sa buhay nito. Sabi naman ng ating bida na nagtataka siya, dahil wala naman itong sinabi na hahayaan niyang mabuhay pa ito, matapos ay agad naman na pinalipat ni Yuun ang leeg niya upang magsanhi ng kanyang kamatayan. Nang matapos ay napaisip naman bigla si Yuun, dahil mas mainam kung papaslangan niya ang lahat ng ito. Ngunit kung ang lahat ng ito ay mawawala na lamang ng biglaan ay maaalerto ang seguridad ng buong palasyo,
At kapag nangyari ito ay mas mahihirapan na siya na hanapin ang mga espiya na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, kaya naman ay napapatanong na ito kung ano na ang gagawin niya ngayon. Nang bigla naman na nagsalita ang eunuko, at sinasabi sa ating bida na pakinggan siya muna nito, pinatahimik naman siya ni Yu-Woon, ngunit sabi niya na kung sakaling bubuhayin niya ito, ay isasama niya ito bilang isang panauhin, dahil ang Eastern Depot ay pinapahalagahan na ang mga talentadong martial artist na kagaya niya. Sa isip naman ni Yu-Woon na ang isang ito ay isang residential guest ng Eastern Depot, at mukhang madami pa siyang malalaman sa isang ito, kaya naman ay tinanong niya ito na sa papaanong dahilan naman na ang Eastern Depot ay nanaisin na papasukin siya sa loob ng residential guest, at tingin ba nito na maniniwala siya sa kanyang mga sinasabi. Sa isip naman ng eunuko na niluwagan na nito ng kaunti ang pagkakahawak sa kanyang leeg, at ang kanyang palagay ay mukhang tama. Mukhang ang isang ito ay hindi nagtagumpay sa kanyang misyon, kaya naman ay naisip niya na magbabago ang isip ng isang ito kung sakaling bibigyan niya ito ng isang magandang alok, at tama nga siya. Kaya naman ay sinabi nito kay Yu-Woon na siya ay ang Eastern Depot's Great Hall Master, at may sapat siyang kapangyarihan upang magsabi sa kanilang general na magpasok ng kahit na sino. Bigla naman na napaisip dito si Yu-Woon dahil ang isang ito ay ang ika-4 sa mataas sa Eastern Depot. Sabi ng eunuko na kung maaari ba siyang magtanong dito, na kung maaari ba itong tumanggap ng isang utos at magtungo sa Western Depot. Nagtaka naman dito ang ating bida, dahil kung ang Eastern Depot ay mayroong hindi pagkakaintindihan at hindi lang sa embroidered uniform guard kung hindi pati na din sa Western Depot, ay maaari niyang malaman ang espiya na mayroon sa Western Depot na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na ayon sa nalaman ng espiya na mula kay Council Elder Juan. Pakiramdam nito na ang mga bagay ay mukhang nagiging komplikado habang dama-dami ang kanyang nalalaman. Hindi nito ninais na makisali sa mga gulo nila ngunit tingin niya ay kailangan niyang sakyan ito dahil sa may mga nais pa siyang malaman sa kanila. Kaya naman ay sinagot siya ng ating bida na hindi niya masasagot ang nais nito sa kanya. Sa isip naman ng eunuko na gaya nga ng kanyang inaakala, na hindi magsasayang ang mga ito ng kanilang mga pondo kung hindi ito talentadong martial artist. Ngunit kung makukumbansi niya ito ay tiyak na malaki na ang kanilang kalamangan, kaya naman ay sinabi niya sa ating bida na isang bagay lamang ang kanyang maipapangako dito, hindi nito alam kung gaano kalaki ang natanggap nito ngunit maipapangako niya na mas malaki pa ang maibibigay nila sa kanya. Nang bigla naman na nagalit dito si Yu-Woon, sabi nito na sa tingin ba niya na siya ang tipo ng tao na kayang mabili ng pera, kaya naman ay sinabi nito na hindi iyon ang nais niyang sabihin dito. Matapos ay sinabi nito na ang kanilang general ay maari siyang may rekomenda sa Soul King dahil sa kakayahan na mayroon ito. Ang Soul King, Ju Taeyeon, ay ang unang anak at ang taong pinakamalapit sa posisyon ng pagiging emperor, may di mabilang na mga civil servant ang sumusuporta sa kanya, at ang Eastern Depot ay gumagalaw ayon sa kaniyang ipag-uutos. Kaya naman ay nagtanong ang ating bida na kung posible ba na mangyari iyon. Sinang-ayunan naman ito ng eunuko, dagdag pa nito na sigurado siya na ang Soul King ay magiging masaya dahil sa pagkakaroon ng bagong Grandmaster na kagaya niya, at ibabalita niya din ito sa kanilang general, nang bigla naman siyang binitawan ni Yu-Woon. Sa isip nito na kung sakali ay hindi magiging maganda kung ang Soul King ay may kaugnayan sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at kung mangyari nga ito ay ang kanilang nais ay hindi lamang maimpluwensyahan ang Jianghu Province, kung hindi pati na din ang royal family, at mukhang mas nakakainip ang makisali sa drama nila, hindi gaya ng kanyang inaasahan, ngunit sasakyan lamang niya ito sa ngayon. Kaya naman ay sinabi ni Yu-Woon sa Great Hall Master na ang lahat ay iaasa na lang nito sa kanya. Sa kailaliman naman ng gabi, sa Jinan Palace kung saan nanunuluyan ang mga taga-silbi, sa White Flower Manor, ay nagsasagawa ng misyon bilang espiya ang Heavenly Demonic Cult, Darkness Sect Leader, sabi nito na sigurado siya na hindi siya nagawang maramdaman ng kanyang sinusundan dahil sa mas mataas ang kanyang martial arts kumpara sa kanya, ngunit saan naman ito nagpunta. Nang natigilan naman ito nang may nakitang papalapit sa kanyang harapan, sabi niya na ang isang ito ay isang taga-silbi, at base sa kanyang edad at sa magandang pananamit ay mukhang isa itong may mataas na ranggo sa palasyo.
Nang bigla naman itong nawala, dahil dito ay nagulat naman siya, nang bigla naman itong nagtanong sa kanyang likudan at nagtatanong kung anong ginagawa nila sa lugar na ito, ngunit nang aatakihin niya ito ay mabilis na kumilos ang babae, at sa isang paggalaw lamang ay nagawa na siyang mapaslang nito, matapos ay sinabi niya na mukhang madaming mga daga ang nagkalat sa lugar na ito, kaya naman ay sinabi nito na ngayon ay oras na upang manghuli. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.